To get the latest situation in Tuguegarao, Cagayan, we have its Mayor Myla Tingque on the line. Good morning, Mayor. Good morning, Ma'am Angela, and of course, Sir Diego. Good morning to all your listeners. Good morning po. Kumusta po ang sitwasyon niyo dyan? Ma'am, as of today, maaraw naman na po, no? But the waters are rising. Ganun po kasi dito talaga sa Tuguegarao City, kami po ang catch basin, no? So every time a huge storm comes in, dito ho bumabagsak ang mga ulan na nanggagaling pa sa iba pang probinsya, no, ng Region 2. Because we are in the valley, kaya po ang nangyayari, more often than not, after the fact po ng storm, kami tinatamaan talaga, ma'am, sir. So dito ngayon maaraw, but we have around 498 families in our evacuation centers. Iba pa po yung natubigan na yung kanilang mga bahay, no? Around 281 families. And it's rising. The water is rising. Pumapasok na po yung galing sa Isabela, galing sa Quirino na mga tubig pababa sa amin. Yes, Mayor, of course gusto ko rin malaman, no? And of course sana good news ang lalabas, pero ano yung unofficial report nyo on casualties or mga missing? Wala ho kaming casualties, wala ho kaming mga good. missing dahil ang ginagawa namin, sir, we really enforce our preemptive evacuation. Yes, Ako po mismo, if you can see my Facebook page, halos every 30 minutes pong update namin sa water level ng mga ilog dito sa Cagayan. Kasi sa sobrang sanay na ho namin, alam na ho namin kung ilan papasok ang tubig at what level, at what meter po, no? That's right, that's So right. every 30 minutes po ang announcement namin via our Facebook page. Naka-live din po yung aming mga CCTV cameras para makita rin ng mga tao yung mismong kalagayan ng mga daanan namin pag binabaha na and it is time to evacuate. Yes, We also have different group chats with our punong barangays to inform them. Yes, Mayor, given yung sunod-sunod yung bagyo na dumadaan sa northern areas, no, ano po yung challenges na hinaharap nyo po with regards to making sure that yung mga kababayan natin are safe at saka yung mga kailangan pang i-rescue sa mga areas na po na hindi na maabot? Okay, sir. Sa amin ho kasi this is the first time na halos linggo-linggo nababagyo ho kami, no? Right. This is the fourth. And this coming Friday, may pang-5 po na ang sinasabi mas malakas pa at baka direct hit na po talagang madadaanan ng Tuguegarao, no? Ang unang challenge po, we are actually surrounded by 2 rivers, the Cagayan River and the Pinakanawan River. Yes, right. So every time ho umaangat yan mga yan, kami ho ang tinatamaan din, no? Aside from the waters coming directly to us from the rains. Yun pong nangyari ngayon sa atin, ma'am. Kung tutuusin, nagmula kay Bagyong Christine, Leon, Marce, and then ngayon po kay Nika, yung mga mountains po saturated na ng tubig ulan, ano? Hindi na masyadong nakapag-absorb dito sa atin bababa. Ang isang kinatatakot ko, I have to be very honest about this, and no one has been talking about it. Yun pong tinatawag nating typhoon fatigue. Kasi di ba, pa-evacuate tayo ng pa-evacuate ng mga tao. And then, dahil nga naging effective, wala hong nabaha masyado, hindi ho sila tinamaan, hindi nila gaanong naramdaman na, there is a danger to that, ano? So, the longer that happens, baka ho maging cynical na sila na ayaw na namin mag-evacuate kasi pang ilan na ito, wala namang nangyayari, no? Right. Hindi nila minsan naiisip na yung susunod na dadating, direct hit na yon. Kasi ang naramdaman nila, yung mga nasa periphery lang kami ng mga bagyo ng ibang mga nagdaan na typhoon. Pero hindi ho nila ini-expect na mamaya, dahil kasasabi ho ng Pag-asa, signal number 1 tayo, signal number 2. Right. Minsan, ang signal number 1 po nila dito, medyo maaraw po, ano ho? That's why we also brought this matter up to the DepEd Secretary Sani Angara, kasi ang sabi namin, sir, minsan signal number 1, hanggang high school po walang pasok dahil sa DepEd memo ninyo. Pero ang tirik po ng araw, that will pose problems to parang we're teaching them na kahit maaraw walang pasok, ano? Right. So ito yung mga typhoon fatigue na kinatatakutan namin na mamaya, pag talagang parang the boy who cried wolf, no? Pag dumating na yung talagang malakas, medyo insensitive na po sila. Yun po yung tinitignan namin problema. As to
as to the ito ko kailangan kong i-remind sa lahat ng kababayan natin. Yes, Mayor. Sabi minsan pag hindi binaha, parang wala na, no? Parang walang damage. Hindi rin po, ma'am, kasi sa kakadeklara natin ng walang pasok dito sa Tuguegarao City, kami naman po ay regional center, no? Ang main mode of transportation namin is tricycle. So kada walang pasok, wala rin hong kita yung mga daily wage earners, wala rin hong kita yung mga toda namin. So the livelihood is affected, the economy is affected. So ito po yung nangyari sa aming mga challenges na sinusubukan po namin i-overcome. Opo. Nako, napakadami po, no, talaga ng iba't ibang mga problema na kinakaharap po ninyo. Pero I was wondering po, Mayor, sabi nyo nga po, sanay na kayo, lagi kayo po ang catch basin, yung lugar ninyo sa Tuguegarao. Pero having said that, Mayor, meron po ba kayo naiisip na sustainable solution para po sa ating mga kababayan dyan sa Tuguegarao regarding yung flooding and of course, itong sinasabi nyo mga kinakakatakutan nyo, itong typhoon fatigue? Yes, ma'am, para sa amin po ang ginagawa namin, no? We try to, ako po mismo talagang I explain to them. Kasi sometimes people do not understand, do not know, no? So what we do, kahit nagmumukhang kontrabida na tayo at minsan maldita, talagang ine-explain po namin na pag kayo po ay nagla-live tayo, nagre-report kami, huwag mong makulit pag may pasok o wala. Sinasanay na po natin sila na at this time, naglalabas po kami ng announcement. Kasi po tayo, ma'am, hindi po tayo kagaya ng iba na umaga na nag-a-announce. Tayo po, ang announcement natin is always the night before, no? Or hindi po kaya, sinasanay na namin sila na a few days before the bagyo, talagang nagsasabi na ho kami kasi maganda naman po yung aming nagta-translate ng weather sa amin. Ano? That's right. We monitor it. We do not base only with Pag-asa. We teach them how to understand the language, no? And then we tell them, ito po yung kailangan lumikas kayo kasi nandun na ho ang relief goods, naka-pre-position na kami. So, hindi ho kayo kailangan matakot. Yung animals po ninyo, mga dogs, yung mga pets ninyo, meron po kaming mga libreng pagkain na pag pinuntahan nyo po, nandun na. Alam na ho nila kung saan ang eskwela, alam na po nila kung anong oras dapat lumikas, naka-ready na po kami, no? So these are the things na sinasanay namin, ma'am. Like, they know that the next forecast will come at 11 o'clock in the evening at 5 o'clock in the morning. Alam na ho ng mga kababayan namin. As to the baha-baha naman po, ma'am, ang kailangan ho massive dredging, but not only in Tuguegarao City. Ang kailangan po, it's a region-wide, Cagayan Valley-wide na solution that needs to be done. Totoo. We already brought this up with our Regional Development Council at ang JICA po, in partnership with DPWH, is conducting an extensive study ng flood mitigation. Nagbigay na rin po kami ng mga saloobin namin doon sa tingin namin kailangan isama nyo dyan yung mga bagong bypass road, kailangan isama nyo dyan yung mga bagong dikes na nagawa kasi kinakailangan po na comprehensive, no, at kompleto yung details na ginagawa ninyong study. Alright, sige po, talagang sanay na sanay itong si Mayor, no, tungkol dito sa bagyo, pero yun nga po, maraming salamat and sana nga po, ingat po kayo dyan, Mayor Myla Tingke. Diyan po sa Tuguegarao. Maraming salamat po. Maraming salamat po. God bless us all. Salamat sa pagbibigay sa amin ng panahon at oras na mapakinggan din po ng mga ibang kababayan namin mula sa ibang lugar din po. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Maganda, maraming points na ibinigay ito si Maganda. Mayor Interesting Tingke. yung point si Mayor.